para po ang iba naman ay makakilala. Amen? Kaya wag nating kakaligtaan, i-share ang ating kaligtasan, i-share ang ating pananampalataya, because we have that salvation, we have that assurance, we have that sureness of our salvation in Christ Jesus. Amen? Now, I want you to open your Bible. Kung nandyan na po, we'll go to the message ngayong oras na ito. And I want you to open your Bible in the book of Genesis chapter 7. Genesis chapter 7, magsimula sa verse number 1 up to verse number 4. Kung nandyan na. Okay? Kung nandyan na, ang sabi po sa verse number 1, And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteousness before me in this generation. I have seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, and the male and his female, and of beasts that are not clean by two, the male and his female, and fowls also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth, 40 days and 40 nights. And every living substance that I have made will I destroy from of the face of the earth. And Noah did according to all that the Lord commanded him. Verse number 7, And Noah went in, and his sons and his wife and his sons' wives with him into the ark, because of the waters of the flood. Verse number 16. And they went in, and they that went in male and female of all flesh, and as God commanded him, and the Lord shut him in. Note that. And the Lord shut him in. Ngayong hapong ito, nais kong dalhin sa inyo ang mensahe na aking pinamagatang The Family Quarantine or Lockdown in the Ark. Okay? Lockdown in the Ark. Yun ang sabi ng Bible. And the Lord shut him in. And Noah went in. Okay? Now, mayroong mga dahilan, mga kapatid, bakit nilockdown ng Diyos at mayroong lockdown ang Diyos para sa pamilya ni Noah. Ang unang makita natin ay ito, the very, very reason was the wickedness of man was great. Every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Mababasa yan sa Genesis chapter 6, verse number 5. Genesis chapter 6, verse number 5, ang sabi doon, And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. That is the real reason. Okay, lockdown was 40 days and 40 nights. Pero sa totoo lang mga kapatid, hindi talaga 40 days and 40 nights eh. Pero tingnan natin, kasi ang sabi doon, verse number 4, chapter 7, And I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from of the face of the earth. So, ang 40 days
Okay, and 40 nights, mga kapatid. Ito yung time na kung saan ay magkaroon ng continual na ulan at continual na baha. Okay? Yan ang pinaka-purpose ng Diyos. Now, alam nyo mga kapatid, yung quarantine na ito, mayroon po akong nabasang isang pagsisearch mga kapatid. It is from public health historian Serena Aurelius Juan. Siya po ang may nito, mayroong research at dito po pinangalanan natin. Sabi dito, he is a public health historian na kung saan, sabi niya that I learned that quarantine came from the Spanish word for 40 days. Okay? Spanish word yung quarantine. Na ang ibig sabihin sa Spanish words ay 40 days quarantina. Kaya significant. Number of days. Okay? Of consideration before. Okay? Itatabi. Kinakailangan. Alam ba ninyo ng Quaresma? Quaresma, the Spanish term for Lenten season, also came from the Latin words quadrigesima. Okay? Latin word niya, quadrisima, which also came from 40 days. Kaya mahalaga ang 40 days sa Biblia. 40 days na umuulan at bumabaha sa panahon ni Noe. 40 days na ayuna ang Panginoon bago tinukso ni Satanas. 40 days din. Okay? 40 days na nanatili kasama ng mga alagad ng Panginoon matapos na mabuhay na maguli at bago ang pag-akyat sa langit. Sa ngayong taon, hindi na lang Semana Santa or Holy Week. Ang pagtitika, pagpinitensya, pagsakripisyo natin, kundi naging buong Kwaresma na nasakop talaga ang kwarentina or 40. Sa atin, 40. 40 days. Okay? Now, in their lockdown or quarantine, sabi po ng aking mga nabasa, okay, na mga post sa Facebook, no modern technology, no Wi-Fi, no cellphone, no computer, no live streaming, no call, no texting, nothing at all. They only hear raindrops and waves flooding, animals sound, and their family talking inside the ark. Yun lang yun eh. Amen? Mga minamahal, kaya kung loneliness ang pag-uusapan sa quarantine, abay tayo, mas maganda-ganda pa. Bakit po? Nakakalabas pa tayo eh. Tayo nga, ang quarantine natin, gaano katagal? Kailan ang diniklara? Ay para nasa kwan lang yan eh, 30 days lang eh. Kulang. Dapat 40 days. Kaya ako'y naniniwala, mai-extend eh. Amen? Mai-extend talaga. Now, nais kong pakita sa inyo mga kapatid na mayroong mga bagay-bagay dito na nais kong i-emphasize. Ang sabi ng Panginoon, ito, sa verse number 4. Ang sabi dyan, for yet 7 days. Nang sinabi ng Diyos, pasok kayo sa arka, sila po ay naghantay ng ilan? 7 days pa. Bago umulan. Kaya ang 7 days, importante din yan. Waiting and implementing yan. Hello? Sabi niya, the Lord. At ang sabi sa verse 16, verse 16, and they that went in, nung makapasok na po lahat, kasama na po dyan yung mga animals, kasama na po dyan yung mga birds, kasama na po dyan 7 by 7 or by 2s. Nang sila po'y makapasok na, at sabi, and they that went in male and female of all flesh, as God commanded him,
and the Lord shut him in. Maliwanag na hindi po si Noah ang nag-shut in. It was God. Ang Diyos ang nag-quarantine at nag-separate sa kanila so that they will become isolated for preservation. Amen? But alam ba ninyo na ang nagbukas Diyos din? It is also that will open the ark and they will get out. Hindi si Noah. Therefore, mga kapatid, nais kong ideklara at sabihin sa inyo na itong crisis na ito, pinahintulutan na ito ng Diyos, siya ang nagbukas. At siya din ang magpapahinto. Walang sinong tao na pwedeng magdeklara nito. Siya lang. Tandaan nyo, it is God. It is God who controls everything. It is God who created the heavens and the earth. It is God who control the season and times. It is only God and God alone that can do this. Alam ng Diyos kung ilan ang mamamatay. Alam na ng Diyos yan. Kaya siguraduhin yung pag namatay ka, langit ka. Unbeliever ka man, o hindi man, o Kristiyano ka man. Bakit ho? Because ang mga Kristiyano na namatay kay Kristo ayon sa Biblia, sila po, to be absent from this body is to be present with the Lord in heaven. Pero, yung mga unbeliever na hindi pa tumanggap kay Kristo, kahit ano pang relihiyon mo, hindi ka maliligtas ng relihiyon mo, hindi ka maliligtas ng mabuti mong gawa, hindi ka maliligtas ng anumang ginagawa mo sa buhay na to, ang makaligtas lang ay ang Panginoon. Pag siya po ay hindi mo tinanggap, kawawa ka naman. Kaya mayroong live streaming na ganito, mayroong preaching na ganito, dahil nais namin ipaabot sa inyo na ang totoong kaligtasan hindi matatagpuan sa relihiyon, hindi matatagpuan sa anumang kanino mang tao, kahit sino pa yung founder nila, matatagpuan lang ang kaligtasan sa Panginoong Jesus because siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapunta sa kundi sa pamamagitan niya. Ang kaligtasan ito ay hindi matatagpuan sa relihiyon. Bible-believing Baptist kami. Pero ang aming tinuturo ay ang tagapagligtas, ang mabuting balita, ay yung Kristo na napako sa cross, siya'y namatay, nailibing at nabuhay maguli para sa kaligtasan ng lahat ng tao. At pag kayo hindi manampalataya dyan, kayo po ay kondinado na ayon sa Biblia. Pasalamat tayo mga believers na tayo may katiyakan ng kaligtasan. Amen? Amen? Isang arka lang. Isa lang dapat pasukan mo. Gusto mo maligtas? You need to be in Christ. Kaya sabi ng Bible, if any man be in Christ, anong sabi? Is a new creature. Amen? In Christ ka dapat. You may be in church, pero pag ikay hindi in Christ, wala ka pa rin kaligtasan. Amen? So therefore, mga kapatid, isa lang din. Alam ba ninyo na ang arka mayroong isa-isa lang? The ark is one. Walang duplicate. Alam ba ninyo na ang arka may isang pintuan lang, hindi maraming pintuan? At sabi ng Panginoon, ako ang daan, hindi ang iglesia ang daan. Or ang pintuan. I am the door. Liwanag eh. I am the door. Ano pa? Alam ba ninyo na ang arka may isa lang bintana rin? It is only has one window. At ang window na yan ay lagi nating sinasabi, significant yan sa tinatawag na there is only one that you need to go to in prayer. At walang iba kundi ang Panginoon, direkta sa Diyos, hindi nakasabit-sabit kung kani-kanino. Hello! Kaya ang prayer natin, direkta sa Panginoon. From the bottom of our hearts, kung ano ang ating damdamin at ano ang ating hinihingi sa Panginoon. Amen? Kaya dyan po natin makikita, mga kapatid, na ang arka na yan is a picture, perfect picture of the Lord Jesus Christ. In time of crisis, be in Christ. Pasigurado, langit ka. Amen? 7 days waiting. Pagkatapos, 40 days and 40 nights raining and flooding. Verse number 12.
7:17. Anong sabi sa 7:17? And the flood was 40 days upon the earth, and the waters in seas increased and bear up the ark, and it was lifted up above the earth. Amen? Ano sabi ba? And the waters prevailed and were increased greatly upon the earth, and the ark went upon the face of the waters, and the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the hills, high hills, that were under the whole earth, heaven were covered. 15 cubits upward did the waters prevail, and the mountains were covered. At ang sabi sa verse 21, and all flesh died. Ang liwanag patay lahat that move upon the earth, by both the fowls and of cattle and of beasts and of every creeping things that creepeth upon the earth. Every man, all in whose nostril was the breath of life, of all that was in the dry land died. Hello? Amen? Nais kong i-emphasize sa inyo, hindi kailangan ang live streaming doon. Hindi kailangan lahat ng gadgets. Bakit po? Wala naman sila matawagan, lahat patay Amen? Wala naman sila kailangan mag-communicate sa labas. Kahit mga kamag-anak, patay lahat, hindi na nanampalataya. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, no need. Pasalamat pa tayo ngayon, may live streaming tayo Kahit hindi tayo nagkapapangita, through live streaming, nakapanood pa tayo. Nakaka-call pa tayo. Amen? Amen? Kahit na may lockdown. Kaya hindi pa as worse as in the time of Noah. Bakit sila pinapasok sa arka? Titingnan natin, anong dahilan? Amen? Tandaan niyo po, 40 days and 40 nights flooding. All flesh died. Pero alam ba ninyo kung gaano katagal ang total lockdown nila? 40 days and 40 nights lang, mga minamahal, ang flooding. Nais ko ipakita sa inyo, puntahan natin yung verse. They're locked down inside the ark. Matatagpuan yan. Tingnan nyo ang verse. Genesis chapter 7 verse 23. Ano sabi? And every living substance was destroyed, which was upon the face of the ground, both men and cattle and creeping things, and the fowls of the heavens, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. Gusto nyo mabuhay? Manatili kayo sa loob ng bahay. Yun lang nasa loob ng ark. Yun lang ang nabuhay. Kaya kayo mga lumalabas-labas, sige labas. Para ang kahinatnan mo, hindi labas, kabaong. Hello? Bakit po? Ang proteksyon ng Diyos nandoon sa loob. Ang pag-iingat ng Diyos nandyan. Okay. So mga kapatid, sa pananampalataya, nais kong ipakita ito sa inyo. Okay. Only Noah remained alive. And they that were with him in the ark. Maliwanag ba? Magsabi naman kayong amen dyan sa mga tahanan. Amen. Amen. Maliwanag ang Bible. Alam nyo, ang pastor nyo, hindi nagdi-devotion. Service to I do not believe na ang service gawing devotion. Hindi ho ako nagdi-devotion katulad ng mga iba. Hindi ho ako nakaupo, nakatayo ho ako. Bakit? I really believe that preaching should be feeding God's people. Amen? Of course, less fortunate po yung walang live streaming. Kawawa naman kayo. Okay. May isa pang pastor na nagsabi, alam nyo, mga pastor, lalong-lalo na mga pastor ng Baptist, pag kayo mag-live streaming, ayusin ninyo ang inyong sound. Bakit po? Kasi ang ganda ng mensahe, pag hindi na maririnig at paputol-putol, ay maniwala kayo, masakit sa tainga
at wala ding kwenta ang mensahe. Amen? Kaya hindi aksidente na napaganda namin yung aming sound system, pinahanda talaga ng Panginoon ito sa ganitong sitwasyon Amen? Bakit po? Hangad ng Diyos, ang mensahe ay maliwanag. Hello? Kaya pasalamat ako sa aking live streaming crew as working together. Amen? So, the purpose of this family lockdown or family quarantine is to be preserved. Sabi yan sa Genesis chapter 6, verses 8 to 9. Anong sabi? 6, 8 to 9. Tama ba? Ang sabi diyan, it repented the Lord that had made man on earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, and the creeping things, and the fowls of the air. For it repented me that I have made them. Talagang ang Panginoon ay talagang nasuklam sa mga tao. But Noah found grace. Yun ang kagandahan. In the eyes of the Lord. Ang sarap po sa mga Kristiyano. We found grace in the sight of the Lord. For these are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Amen. Verse 12. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. So all flesh had corrupted his way upon the earth. Kaya makikita po natin, mga kapatid, ang una po na nais kong ipakita sa inyo dito sa pamilya ni Noah or kay Noah is this. He finds favor with God. Nais niyong maipreserve sa ganitong pandemic na ito? Sa itong nagkalat na? May mga ibang nadideklara pa patayin natin ang COVID-19. Hey, hindi nyo mamamatay ang COVID-19 kahit nagamitin nyo pa pangalan ng Panginoon. Huwag nating pakalatin. Hindi nyo po magagawa yan. Kahit sino pa kayo, mga faith healer kayo, mga preacher na sasabi na kayo po ay may kapangyarihan. Hindi po ubra yan. Bakit ho? You will not be in God's way. Bakit ho? Kasi ang Panginoon, pinaparanas niya ito. Para ano? Para lahat ng tao magtikluhod. Hello? Kaya karamihan pero mo, ginawa na nga ng Panginoon na pinakalat na, pagkatapos idideklara mo wag kumalat, ibalik daw sa impyerno. Ang dami nang namamatay. Dapat kayo mga healer, kayo, kahit sino pang spiritual leader, puntahan nyo yung mga COVID-19. Huwag kayo sa TV. Pumunta kayo sa ospital. Ipanalangin nyo yung may COVID-19 na yan. Kung talagang makapagpagaling kayo. Tingnan ko lang, hindi kayo mahawaan. Karamihan, ganun pa rin Kita mo kung sino-sinong mga spiritual leaders, deklara ng ganito. Pagkatapos, nakikita nyo naman na wala effect. Bakit po? Hindi naman napipigil Hello? Idinideklara ko sa buong mundo, idinideklara ko sa Luzon, Visayas, Mindanao, na ganito. Tanong, napatda ba? Hindi pa hanggang ngayon. Because ang magpapatda niyan, hindi kayo, kundi ang Diyos. Amen? Maliwanag ba? Sino lang ang may pabor sa Panginoon? Number 1, makikita natin that Noah was preserved, in this corrupt, evil, because po, kaya sa na-corrupt, because makikita mo lahat ng buhay sa paligid, ay makikita nating evil. Yung kanilang imagination, yung kanilang deeds, yung kanilang sinful action, yun po ang siyang naging dahilan, kaya nilockdown si Noah, kasi si Noah find favor in the sight of the Lord because he was a righteous person. He kept himself pure from the wickedness of the world. He kept himself righteous before God. Bakit po? Kasi yun ay nakita ng Diyos. Ang Diyos ang nagdideklara, hindi naman ako Amen?
Ang sabi diyan sa verse number 6 ba yan? O number 7 ng Genesis chapter 6. Kaya makikita natin mga kapatid, verse 8, and Noah was found grace in the eyes of the Lord. Ang sabi diyan, for these are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah, sabi niya, walk with God. Gusto mong ma-preserve? Walk with God. Amen. Gusto mong makaligtas sa pandemic na ito? Walk with God. Amen. Live righteously in the sight of God. Live a life that is acceptable and that is well-pleasing to God. And God, by His grace and by His mercy, will keep you safe. Amen? Amen? He was found. He find favor with God. Number 2, nais kong pakita sa inyo ang verse number 7 ng chapter 11 ng Hebrews. Hebrews 11, verse number 7. Anong sabi niya? But by faith, Noah, being warned of God of things to come as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and become heirs of the righteousness which is, tandaan niyo po, ang righteousness ni Noah, hindi po righteousness sa sarili yon. Righteousness by faith yon. Bakit po? Nang siya po'y winarningan ng Diyos of things na hindi pa niya nakikita, ang sabi diyan, kaagad-agad si Noah sumunod. Kaagad-agad si Noah, move actions. Amen? He made an immediate action. Why? He was so concerned of his family. Hello? He was so concerned of his whole clan. Kaya ang kanyang ginawa, sabi niya, he prepared. At tandaan niyo po, pag nakot kayo unaware of this pandemic na ito, kayong mga believers, kayong mga mananampalataya, kayong mga hindi naghanda, kayong mga pastor, kasalanan yung mga pastor, bakit hindi nakahanda yung mga membro nyo? Bakit po? Hindi nyo winarningan eh. Hindi nyo napaalalahanan eh. Sige lang ng sige. Hello? Kaya iyan ang nangyayari. You did not prepare. Ang preparation, early ginagawa yan. Ang preparation, ahead of time yan. Ang preparation ay kinakailangan iyong ginagawa, wala pang nangyayari. Kaya itong pastor na ito, lagi kong sinasabi, ako lagi ay worst comes worst ako kasi. Hindi ho ako pastor na, sige, tingnan natin, kesera-sera, whatever will be. Hindi po ako ganun eh. Gusto ko mag-aksyon agad, hindi pa diniklara ng gobyerno ng lockdown. Idideklara ko na sa pamilya ko, idideklara ko na sa sarili ko, idideklara ko na sa mga membro mo. Tigil kayo sa pagpunta sa simbahan muna. Stay at home. Bakit ho? It's for our own safety. Lahat po tayo. Bakit po? Wala dapat makakahawa at hindi dapat tayo mahawaan. Hello? At maghanda na. Pakunti-kunti. Maghanda na. Mag-ipon na. Alam nyo mga kapatid, pag hindi ka nag-ipon sa panahong ito, tapos ka talaga. Amen? Kaya po, tatandaan po natin. Ang pangalawa na nais kong i-emphasize kay Noah is this. Okay, he finds favor with God. Number 2, he was obedient to the call. Nung malaman niya na ito'y diniklara na ng Diyos, kaagad, he moved with fear. Ang fear dyan, mga kapatid, hindi po yan yung nakakita ng multo na takot. Hindi ho ganun. Ang taong mayroong takot sa Diyos, ang tawag dyan, reverential fear. Alam niya na ang Diyos hindi nagbibiro. Alam niya na ang Diyos ay pag nagdideklara, mangyayari at mangyayari. Kaya kinakailangan mag-aksyon na agad. Amen? Ano yung kanyang ginawa? He prepared, ang sabi niyan, for the saving of his house. Hello?
Mahal niya ang pamilya niya. Kaya siya sumunod agad. Kaya siya nag-action agad, mga kapatid. Kaya makikita nyo, he did not only find favor with God. Ang number 2, ipapakita ko sa inyo. He was obedient to the call. Prepared an ark, being warned of God. Now, many pastor, teacher, and many religious leaders are disobedient to their call and being corrupted, immune from the corrupt and the mind and the sinful practices of this world. We are warned and scaled in the balance of God. Please, be a preacher of righteousness like Noah. Amen? Be a preacher of righteousness. 2 Peter chapter 2, verse number 5. Ano sabi niya? 2 Peter chapter 2, verse number 5. Anong sabi? 2:5. Oh, and spare not the old world, but save Noah, the 8th person, a preacher of righteousness. Amen? Bringing in the flood upon the world of the ungodly. Makikita niyo si Noah was obedient. Sabi nga, kung binasa niyo yung Bible, si Noah, gaano katagal nag-preach? 120 years nag-preach si Noah. Gaano ka-obedient yan? May na-save? Wala. Wala. Pamilya lang yan naniwala sa kanya. Pero hindi siya sumuko. Pero habang siya'y nangangaral, siya po ay naghahanda. Hello? Amen? Kaya he was obedient to the call. Ang kanyang obedient is unquestioned. He has unquestionable obedience. Ang pagsunod niya po, wala pong alinlangan yan, wala pong tanong-tanong dyan, basta sunod lang. Nakakita na ba siya ng flood? Wala pa. Nakakita na ba siya ng baha? Wala pa. Never seen before, sabi. Pero naghanda. Bakit po? Naniniwala siya sa Diyos. Na pag ang Diyos nagsabi, hindi pwedeng hindi matupad. Amen? 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 Lastly, sabi doon sa chapter 6, verse number 9 ng Genesis. 6:9. For these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Nais ko pong i-emphasize ito as I close. Noah was not only obedient, Noah does not only find favor in the sight of the Lord, but he walked with God day after day after day after day. Siya po yung tao na hindi lang sumunod sa Diyos, kundi araw-araw namumuhay, nakakatuwa sa Panginoon, at siya'y lumakad kasama ng Diyos. Hindi siya lumakad mag-isa. Mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan kong mga pastor, hindi po tayo lumakad nag-iisa, hindi po kayo nag-iisa. Hindi po tayo nag-iisa. Mga believers, hindi ka nag-iisa. Walk with God, kasama mo ang Diyos. And if God with us, if God is before us, who can be against us? Sige nga. Amen. Hindi uubra yung COVID na yan, hindi dahil ako'y malakas. Pero ang pananampalataya ko at lakas ang gagaling sa Diyos. Wala sa akin. Hindi ko kayang protektahan ang sarili ko. Hindi ko kayang protektahan ang pamilya ko. Hindi ko kayang protektahan ang bawat mga membro sa simbahang ito. Pero kaya kayong protektahan ng ating Panginoon at kaya tayong protektahan lahat ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay siyang may akda at siya din ang nagkukontrola ng lahat. He was in fellowship with God. Noah walked with God, meaning he was in fellowship with God. In fact, sabi yan sa chapter 8, verse number 20 and 22, the moment they got out from the ark, ang ginawa po ni Noah, he built an altar agad. Bakit po? Bakit siya nag-build ng altar? Number 1, tandaan niyo po ito, to show His gratefulness. Ipakita niyang pasalamat siya ng mabuti sa Panginoon. Kaya pagkatapos ng lockdown na ito, wala dapat membro absent sa church. Amen? Amen? Wala dapat membro absent pag linggo ng umaga. Wala dapat membrong absent pag Miyerkules ng gabi. At wala dapat membrong absent pag Sabado ng gabi. Bakit po?
tinuturuan na tayo ng Diyos na seryosuhin natin ang Panginoon at paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi ko alam after this kung mayroon pang kasunod na mas matindi. Pero this world is rottening, mga kapatid. At marami pa yan. Wala pa nga, hindi pa nga natin nakikita kung anong mangyayari sa Revelation. Pang-imbukada pa lang ito. Kaya bakit siya nag-build ng altar? Pasalamat siya. He show His gratefulness. He display praise and worship to God alone. Because it was God who let him pass through and overcome. Yan din ang gagawin natin. Ano pa? In that time, mga kapatid, walking with God, makikita ninyo, He gave His offering to the altar. He gave His offering and thanksgiving na that get and give sweet smell to God. Alam ba ninyo kung ano nangyari, mga kapatid? After ng kanyang pagsamba at pagbigay ng kanyang offering sa Panginoon. Tingnan ho natin. Chapter 9, Genesis chapter 9. Buklatin ninyo mga Bible ninyo. Genesis chapter 9, verse number 8. Tingnan nyo ho. Verse number 8. And God speak unto Noah and his sons with his saying, And I, behold, I establish my covenant with you and with your seed after you, and with every living creature that is with you, and of the fowls, and of the cattle, and of every beast of the earth with you, shall all that go out of the ark, to every beast of the earth, I will establish my covenant with you. Pero mo, nangako ang Diyos, hindi lang kay Noah. Nangako ang Diyos, hindi lang sa pamilya ni Noah. Nangako siya kahit na sa mga hayop. I establish my covenant with you. What? A loving God. At ito sabi niya, and with every living creature, verse 10, that is with you, of the fowls, of the cattle, and every beast of the earth, with you from all that go out of the ark, of every beast of the earth, I will establish my covenant with you. Neither shall all flesh be cut off any more by the waters of the flood. Neither shall there any be more a flood to destroy the earth. And God said, this is the token of the covenant which I have between me and you, and in every living creature that is with you, for perpetual, pansinin niyo po yan, for perpetual generation. I do set my bow in the clouds, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Verse 16 and 17. And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. And God said to Noah, this is the token of the covenant which I have established between me and all the flesh that is upon the earth. Tingnan ho ninyo. Nung ang Diyos ho natuwa, ang Diyos ho ay nagbigay ng kanyang palatandaan at nagbigay po siya ng sinyales. Ano yon? Yun po yung rainbow na nakikita natin. Hello? Alam nyo mga kapatid, every bit that is happening in the earth, nakasulat sa Biblia yan eh. Hindi ka magkakamali. Basta't maniwala ka sa salita ng Diyos. Amen? As I close ngayong hapon mga kapatid, I'm just thinking, and I want you to write this down. This is my thinking as your beloved pastor, as the spiritual leader. This is my thinking. Right now, all nations lockdown. Tama hindi? All nations lockdown ngayon.
The road has many checkpoints. Nations lack their air space. All nations lock down. Anong dahilan? Magkanig kayo maigi. To avoid COVID-19. Tama, hindi. Lahat ng bansa nag-lockdown to avoid COVID-19 to spread. But the question is this, nabuwid ba? Nabuwid ba? Hindi. Amen? Hindi. Na-stop ba? Spreading? Hindi. Na-control ba? Hindi. Hanggang ngayon, nanghahawa pa rin. Almost all nations were contaminated and infected. Kasali ng bansang Pilipinas. Pasalamat pa lang tayo mga taga-Konsepsyon. Wala pang diniklara. Pero baka malapit na. Kasi yung latest ngayon, mayroong severe PUI person na nasa Tarlac galing ng Konsepsyon. Na-stop? Na-control? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Kaya mga members sa simbahang ito, stay at home. Stay at home. Gusto ko kayo makita uli. Magkapanimbahan tayo dito. Lahat, present dapat. Bawal magkasakit ngayon. Eh bakit? Pag kayo ay nagkasakit, dinala kayo sa ospital, ang thinking kagad ng tao, may COVID-19 kayo. Or, pag kayo nagkasakit, hindi nga COVID-19 mga kapatid, nadala ka sa ospital, ang tendency, pagpunta mo sa ospital, nandoon, may mga pasyente doon. Baka mamaya, mahawaan ka doon. Hello? Kaya tandaan niyo po yan. Yan ang una kong thinking. All nations, lockdown. Pero tanong, anong pinaka-purpose ng lockdown? Para makontrol, para ma-isolate. Pero hindi pa. Pangalawa, ARC lockdown. ARC lockdown. Na-note nyo ba ito? Patapos na ako. ARC lockdown. Anong purpose? For preservation, for the saving of the whole family, Noah's family. Amen? Amen? Kunin nyo itong verse na ito. 2 Peter chapter 3, verse number 7. At saka 9 to 11. The earth which are now are reserved for lockdown. The earth which are now are reserved for lockdown. Tandaan nyo. Pero anong klaseng lockdown? For its destruction. Sabi ng Panginoon, hindi na po tubig. Dahil nakapangako na ang Diyos na mayroon na siyang rainbow na nandyan sa taas. Pero itong earth na ito will have a lockdown uli. Walang makaka-escape dahil nakareserba na ito. Saan? Sa pagugunaw sa magitan ng ano? Hindi po ng tubig kundi apoy. Tingnan natin. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store. Lockdown, hindi. Hello? Naka-prepared na. Tingnan nyo. But the heavens and the earth which are now
by the same word are kept in store, reserved unto the fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Yan na! Sunod na verse. Verse number 10. Verse number 10 ba yan? Verse number 9. Verse number 9. The Lord is not slack concerning His promise. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang mga salita. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang paalala. The Lord is not slack concerning His promise as a man counts slackness, but is long-suffering to us word. Dahil sa ating mga mananampalataya, kaya hindi pa na-judge itong mundong ito. Dahil sa ating mananampalataya, kaya hindi pa ginugunaw ng Diyos ang mundong ito. Pero pagdating ng rapture, pag kinuha na ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, pag kinuha na ng Panginoon ang kanyang mga anak na siyang kinakasihan ng kanyang banal na Espiritu, wala na ang banal na Espiritu sa lupang ito. Dahil na-rapture na ang bawat mananampalataya. Tandaan niyo ito. Ang sabi ng Panginoon, He was not willing that any should perish. Binibigyan pa ng tsansa sino pa man. But that all should come to repentance. Kaya alam niyo mga kapatid, walang sino mang tao na pwedeng tumayo sa harapan ng Panginoon at magsasabi, Panginoon, hindi mo ako binigyan ng tsansa. Binigyan ang lahat ng tao ng pagkakataon para mabigyan ng kaligtasan. Verse 10. Verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the work that are therein shall be burned up. Verse 11. Verse 11. At ang sabi sa verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Mga kapatid sa pananampalataya, believers in Christ, this earth are reserved for a lockdown. Pag ang Diyos na i-lockdown ng mundong ito at nakuha na, pero bago ang lockdown yan, mga mananampalataya muna, alisin niya, i-rapture muna. At pag na-lockdown na at wala ng mga mananampalataya dito, yan ang mangyayari sa mundo. Kaya habang may pagkakataon pa, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Tanggapin niyo si Kristo Jesus sa inyong puso. Habang may pagkakataon pa, mga believers, let us not forget to share the gospel, support the mission, support those who are preaching the gospel in the streets, support those who are going to other nation and pleading and preaching the gospel. At mga kapatid, tayo din ang mga mananampalataya, habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon at hindi pa dumarating ang lockdown na yan, mga kapatid, ang gawin natin ay ito, ibahagi natin ang kaligtasan natin sa iba. Unang-una sa mga mahal natin sa buhay. Pangalawa, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kakilala, sa ating mga tao, okay, na kailangan sila ng kaligtasan. Pwede tayong pagtawanan, pwede tayong batikusin, pero mga kapatid, it is our job. At pangatlo, mga kapatid, ay ito, para madali na makumbinsin natin ang mga tao. Alam niyo kung ano? Mamuhay tayong matuwid. Mamuhay tayong may kabanalan sa harapan ng Diyos. Mamuhay po tayo nakatanggap-tanggap sa harapan ng buhay natin. At ako'y naniniwala, makita ng mga tao sa paligid na tayo'y totoong mananampalataya. Dahil hindi lang tayo nagbabasa ng Bible, hindi lang tayo magaling mag-explain sa Bible, kundi ang Bible ay ating ikinabubuhay at nakikita sa buhay natin. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. This is your pastor saying, mahal ko kayong lahat. Pinagpipray ko kayo, pag-pray nyo kami. At patuloy, ang gawain ng Panginoon ay ating susuportahan. Marami pang kaluluwa ang kailangan maligtas. Nawa, ishare nyo ang live streaming na ito sa iba para makita po nila na tayo may concern sa kanila, mga minamahal. Share it with others at sabihin nyo, inyo pong pag-time ng ating live streaming, inyo pong i-text sila, sabihin nyo, manood kayo dito. Ano ba ang kanilang dapat makuhan para mapasa kanila ang ating live streaming? Doon sa ating Conception Ministries, sa ating mga kapatid, Facebook, ganyan, sa ating
Please, i-share niyo mga membro dahil para sa kanila ito. Amen? Pasalamat kayo. We have still the chance at pinagpala tayo ng Panginoon. Patuloy po tayo maglingkod. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon at kayo po ay ingatan ng Diyos sa inyong mga tahanan. Salamat po at tapos na po tayo. Bago ako mag-pray, may mga announcement tayo. Bukas, alas 9:30 uli, live streaming natin. Okay, you will hear another message about lockdown. Dito sa sunod na Sabado siguro. Opo. Baka ang aking preaching, Eden's lockdown. Lockdown in Eden. The Garden of Eden, lockdown. Tingnan natin. Opo. At mayroon pa akong isa pang mensahe, lockdown with Jesus in the boat. Tingnan natin. Pero anticipate ho ninyo yan dahil napakagandang mga messages ito. Bukas, we will have an inspiring messages uli. At tuloy po ninyong panalangin po ang aking desire na makapag-pray para sa aking pong kapitbahay at mapaganda lalo ang ministry natin. Siguro yun lamang. Kung may mga text kayo, paabot nyo na lang. At kung may mga concern kayo, I will be praying sa inyo. Okay? Okay? So, bago tayo mag-offering, kayo mga nandito, manalangin po muna tayo. At we'll close this in prayer. Let us bow our head, go to the Lord in prayer. Join with me, kayo mga nasa bahay. Amang banal, dakilang Diyos, salamat sa napakagandang mensahe na aming narinig, na kinakailangan namin continually lumakad sa inyo, mag-alay ng papuri, mag-alay ng pasasalamat, mag-alay ng token, Panginoon, to have a sweet smell in your nostril, Lord. And pag iyan po ay aming ginawa, matuwa kayo, Panginoon, and will have a promise to us, a perpetual promise, Panginoon. Tulungan po ninyo ang aming bansa na right now, Panginoon, nakikipagbaka at nakipaglaban pa rin. Tulungan nyo yung mga unang-una nais kong pinapanalangin, O Diyos, ang mga kapilipino naming matitigas ang ulo. Sana po, palambutin nyo yung mga ulo ng mga taong ito na pag sila po ay dumating sa mga checkpoint ay hindi sila magpumilit. Kung di ma-realize nila, Panginoon, na ito'y para sa kailang kabutihan. Tulungan ninyo na lahat ng mga Pilipino will stay in their houses and realize, Panginoon, the danger and the seriousness of this trouble and situation, Panginoon, at sila'y bumalik sila sa inyo. Oh, Panginoon, turuan niyo yung mga matitigas ng ulo. Disiplinahin po ninyo kung hindi kayang disiplinahin ng aming pamahalaan. Lord, aking dinadalangin ang aming mga barangay, ang aming mga barangay tanod, ang aming mga barangay officials, Panginoon, expose po sila. Tulungan niyo po sila at pangunahan, Panginoon. Bigyan niyo ng kalusugan ng pangatawan na hindi sila mahawaan, O Diyos. Dalangin ko ang aming kapulisan at mga kasundaluhan, Panginoon, na nasa mga checkpoint. Tulungan po ninyo sila lalo pang maging mahigpit, lalo pa, Panginoon, na nagampanan ang kailang tungkulin kahit na sila po ay inaalipusta at sila po ay kinakalaban ng marami pa. Gisingin yung damdamin ng aming mga politisyan, lalong-lalo na mga iba na hindi pa gising, lalong-lalo may mga mayayamang, may mga pera, O Diyos. Sana sila ay makakita ng pangangailangan ng aming bansa. Hindi kaya ng aming mahal na presidente ng lahat ng nasyonal at sa lokal. Sila naman ay pinayaman mo, Panginoon. Sana bigyan niyo sila ng bukas na pusong willing na tumulong. Willing na bawasan ang kanilang mga yaman. Willing, Panginoon, ay pamahagi. Sa pagkakataong ito, O Diyos, salamat sa mga mayayamang na mahagi na. Senador man, congressman man, O Panginoon, mga mayayaman man, Panginoon, tulungan niyo ho na ang bawat isa ay magkakaisa at tumulong rather than puro batikos ng batikos. Panginoon, most of all, Lord,
our heart goes sa aming mga nurses at doctors na marami nang namatay. Saan man sa sanlibutan sa buong mundong ito, Panginoon. Sila po talaga ang pinaka-open and susceptible, Lord, sa infection. Lalong-lalo na po yung aming mga doctors and nurses na ang tinitake good care o Diyos ay mga patients na positive sa COVID-19. Iba sa kanila willing na. Nagpi-plead, longing for their families, na sana makauwi na sila. Pero hanggat hindi natatapos ito, Panginoon, hindi sila makakauwi. At marami sa kanila ang may takot din. Dahil, Panginoon, hindi nila alam, kahit na may protective gear sila, pwede silang mahawaan anytime. Because ang kanilang dinidil ay talagang mga pasyenteng positibo sa COVID-19. Oh God, I pray for double protection mula sa inyo. Hindi lang doon, Panginoon, sa protection nila pang physical. We wish, pero hindi ko po alam. Kayo naman ang tumatawag ng mga tao. Kayo naman ang nagbibigay ng buhay. Kayo naman din po, Panginoon, ang bumabawi ng buhay. Pero dalangin ko ho ang aming mga COVID-19 nurses. Doctors na tumutulong. Ang aming pamangkin na doktora right now ay nagtatrabaho. Ang mga pinsan ko, tulungan niyo ho. Protektahan niyo ho sila, Panginoon. At inihiling namin na as believers, we'll be united para po makaraos kami at makatawid kami. Kayo lamang makagawa nito, so we plead to you na ito inyong gagawin. Lalong-lalo na po, our heart goes sa mga COVID-19 doctors and nurses that are attending patients right now all over the world. Tulungan niyo po sila. Protektahan niyo po sila. And Lord, aasa lang kami sa inyong guiding hand, sa inyong preserving hand. For this all I pray in Jesus' name, and all the people say, Amen and Amen.